congratulations. Naglaan kayo ng time para matuto dito sa ating financial literacy class. Pero ano, bago yan, bago dito sa IMG. So, ayan. Pray muna tayo. Ipakimute na lang yung mga audio ninyo para para walang maingay. So, okay na coach. Pray na muna tayo. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ito yung The True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. The name of the Father, the Son, Holy Spirit, amen. Okay, thank you, Lord. So, ayan, thank you sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ako pala si Lisa Naparan Branca, Marketing Director dito sa IMG, Financial Educator. Kaya ako ngayon ang natukang magtuturo sa inyo. So, dito sa IMG Truly Rich Maker, OFW here in Singapore, entrepreneur. So, my mission and passion is to educate people to have how to have financial freedom. Kasi ito talaga, natutunan ko talaga dito sa IMG, paano mag-ipon o paano i-save ko yung future ko na hindi ako maghirap sa future ko. At saka, dito sa IMG, natutunan ko paano ang pera mag-work. So, ito, mission natin dito sa IMG na makapag-educate din tayo. Kung anong yung natutunan ko dito sa IMG, ituturo ko din sa inyo. Kaya itong mission ni IMG nga, na makapagturo ng 30 million families by 2030. Ito yung campaign ni IMG. Kaya kayo na, IMG member na, nandito na. So, thank you at continue lang sa ating mission. At saka yung mga bago nating mga member, matutunan ninyo dito paano talaga palaguin yung mga perang pinaghirapan ninyo. So, stay put lang kayo at makinig muna sa ating So, malalaman ninyo dito yung maraming mga concept patungo sa magandang kinabukasan. So, ito na nga, may batas na tayo dito sa ating bansa na Republic Act 10679 known as Financial Literacy Law. Na-mention din to ni President Duterte nung suna niya, nung pagkapanalo niya ng presidente nung 2016. Yan na nga, si Secretary Briones, siya yung Secretary of Education, na mandatory na ituro tong financial literacy sa mga school, sa mga estudyante. Pero sabi ni Secretary Briones na unahin mo na yung teacher kasi yung teacher yung nagtuturo ng financial literacy pero sila naman, karamihan sa mga teacher na nabaon sa utang. So dapat muna sila maturuan ng financial literacy bago sila makapagturo, di ba? Di ba po? So ayan, mandatory na talagang i-spread tong financial literacy kasi ito yung kulang sa ating bansa, ito yung cause ng kahirapan. So ayan na nga, ang IMG, naki-align tayo sa plano ng government sa ating bansa na aangat na tayo. Ayan. So ayan, financial education talaga yung ni IMG. Si IMG is financial school. Nagtuturo siya dito ng free financial education. Dito mo matutunan yung how money works. So may savings for retirement. Dito ko lang din na dapat tayong mag-ipon para sa ating retirement or maka-early retire tayo. So dito, matutunan mo, kung member ka na ni IMG, may deeper pa na explanation about mutual fund, stock market investment. Saka itong healthcare and life protection. Dito ko din natutunan to na gaano ka-importante yung healthcare at saka protection or life protection. Estate planning, debt management, talagang inis natin yung utang kasi may debt, may good debt. So, i-manage natin yan. Dito lang din yan lahat sa IMG. Building solid financial foundation. Stable ng kaya i-off ko muna yung camera ko. So, pasensya na. Wala akong camera. So, ayan. So, financial planning and goal setting. Dito mo din na
magkaroon ka ng goal talaga. Kasi ako dati, wala talaga akong goal. Kung magkasahod ako, walang plano yung sahod ko, gastusin yan lahat or padala sa Pinas. Walang goal ba na kailangan abutin kasi kung bahala na lang si Lord sa bukas. Pero dito ko lang talaga sa IMG natutunan yan. So IMG or International Marketing Group, our main goal is to make financial education available to everyone. Ayan, regardless of their background, the rich of mayaman ka man, pobre ka man, or educated ka man, or uneducated ka man. So, financial education should be free and readily available to those who seek it. Yan na nga, si IMG nag-offer ng itong financial education na libre. So, nasa inyo yan kung gusto talaga niyong matuto. So, join kayo sa aming community. Ayan. Next is ito na, sharing mission to everyone. Ito na nga kami, ginagawa namin pag during day off namin kasi ako nga dito, ang tawag nila sa amin dito is house manager, pero ano yan, domestic helper or kasambahay. So ako, isang kasambahay dito sa Singapore, pero nabago talaga yung buhay ko dahil sa IMG. Mula nang nag-join ako sa IMG, nagiging misyonaryo na rin ako sa financial literacy na ituro sa mga kagaya ko na hindi to natutunan dati. Pero ngayon, talagang grabe ang learning dito, nabago talaga buhay ko. So ayan, sinishare ko sa inyo yung picture namin dito pag during day off. So kanina din, meron din kaming bagong mga recruits na rin. Ay hindi naman sa recruit to educate ang ginawa namin dito sa IMG. So ayan din, Zoom webinar online or guests around the world. Ito nang ginawa natin ngayon. Nandito kayo, nandoon kayo sa iba't ibang bansa, nasa Qatar, sa Saudi, pero nandito kayo sa Zoom, nag-attend tayo, ganito tayo sa Zoom natin, webinar. So ayan, napaka-proud ko, kaya hindi ko to matanggal-tanggal sa aking presentation kasi proud ako na kahit kasambahay ako dito sa Singapore, pero na-meet ko na yung mga truly rich people sa Pilipinas. Ito yung mga taong mayayaman na, sikrito na mayayaman na hindi binubulgar na mayaman sila. Ito yung truly rich. Kaya ito tayo sa ating grupo is truly rich maker. So kami yung nabilong na ako, kaya thankful ako na nabilong na ako sa community na ito. So ayan, si Sir Joen, siya yung presidente ng IMG. Si Sir Bart, sila yung si Sir Noel, naka-dinner ko na sila, kaya proud akong i-share to sa inyo yung journey ko din sa IMG. Short journey lang to na picture. Ayan, si Sir Rex Mendoza, na-meet ko na sila. Tapos yan, si President Duterte, yan nga sabi niya, di ba, na i-push na tong financial education sa ating mga kababayan para aangat na yung bansa natin, hindi na third world country. Yun nga, mabawasan yung hingi ng ayuda sa atin. Kaya kailangan nating yayaman tayo sa sarili para hindi na tayo pabigat sa bansa natin or sa government. Kasi kawawa yung government natin, mahirap eh. Tulungan natin. So ayan, yung mission nga namin dito, may travel around the world or may education din, may mga convention. So nakasali ako dyan sa mga convention, na-meet ko talaga si Doc Jaime, doctor yan siya pero nagiging money doctor, ma-view din niyo siya sa YouTube. Si Ma'am G, siya yung angel ko na nagdala sa akin sa IMG, kaya proud ako. Bulgar ko talaga siya dito sa slide ko. Kaya nandyan yan sila. Sila yung mga mentor ko, si Sir Yanmar, dito sa Singapore, sila yung mentor ko dito sa Singapore, paano ako mag-grow dito sa pagiging kasambahay ngayon na change na into financial educator. So sila yung mga nag-guide sa akin, sila yung mga mentor ko. So ayan, andyan sila sa presentation ko sa inyo, sinishare ko sa inyo ngayon. So ayan, yan, dito na tayo sa ating lesson talaga. Itong pag-usapan natin hango sa book na ito, The Secret to Saving and Building Your Future. Become your own financial educator. Ikaw yung mag-manage ng kapirahan mo. Huwag mong iasa sa iba. So yan, sa introduction ng book na to, mabigyan kayo ng book na to kasi sino yung nag-invite sa inyo, hingiin lang nyo ito kasi nasa PDF naman to sa mga member na ng IMG. Kung member na kayo, nandyan yun sa portal ninyo kasi mabigyan kayo ng portal ninyo. So ayan, sa introduction ng book na to, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking
hardworking people fail. Hardworking naman, lahat ng Pilipino hardworking. So many smart people fail. Smart sila, mga nakagraduate na cum laude, pero nagfi-fail sila, walang ipon pagtanda. So many young people, mga young pa sila, nagfi-fail, walang ipon. So many old people fail. Ayan, madiscuss natin yan mamaya. Yan nga, sabi kanina, many teachers fail. Kasi yun, mga teacher, karamihan sa teacher, hindi naman lahat, kasi may dalawa din akong teacher na kapatid, naturuan ko sila ng financial education, kaya hindi na sila naglo-loan, hindi na sila nangutang. Kaya ayan talaga, grabing na-change din sa buhay ko kasi nakapagturo ako kasambahay dito sa Singapore, high school graduate, pero nakapagturo ako ng mga teachers, mga nurse, mga dito, may engineer din ako naturuan. Pero ayan, grabing changes sa buhay ko dito. So ayan, many teacher fail. Ayan nga, may najisikasuho nga na teacher, principal pa nga siya sa school, pero nung pagtanda niya, hindi nga siya nakapaghanda para sa retirement niya. Nung tumanda siya, nagiging janitress na lang sa school na pinag-principalan niya. Kaya, ayun. So, importante talaga yung financial education. So, many engineers and doctors fail. Walang ipon pagtanda. So, ayan. So, many OFWs fail. Dami. Kung hindi ko na-meet si IMG, uwi ako sa Pinas na walang ipon kasi ayan, pagod na sa pero buti na lang talaga na-meet ko si IMG at saka napaghandaan ko yung pag-early retirement ko. So ayan, many end up retiring without enough savings. Ayan, so these people don't set out to fail, they do because they fail to plan and manage their personal finances. Ayan, ang problema pala, they lack financial education. So, klaro ba? Ito yon ang long-term effect of financial ignorance. Ito yung survey ng senior citizens in the Philippines. Yun, 30% forced to work. Kahit matanda na, nagtatrabaho pa rin para makasurvive. So, 40% depende ng children. Yung children yung ginawang retirement fund nila. Nung magkasakit na, si children ang inasahan. Yan yung goal natin dito sa IMG na bawasan yung mga ganyang scenario. So ayan, 20% abandon yung iniwan na sa mga anak nila, yung iba nga nandiyan palaboy-laboy na lang sa daan, hingi ng limos or hingi ng tulong sa daan. Ayan, 8% relying on pension, yung may is naman ako, okay na yan. Ayan, 8% lang. O tingnan nyo, 8% yung financially independent, yun yung ito tayong mga nasa IMG, di ba? Kunti lang naman yung mayayaman sa atin. So, ito yung goal ni IMG na padamihin tong 2% na bawasan yung 40%, 20% at saka 30%. So, padamihin tong 2%. Ito yung goal ni IMG na ma-educate na. Kaya nga, 30 million yung goal natin maturuan na families. So, ayan, financial independence begin with the proper financial education. Diba? Hayahay kung may financial education ka, hayahay yung buhay. So, financial education just for the wealthy, it's for everyone. Sabi ng book na to, sa likod ng book na to. So, kung mabasa nyo yan, talagang yan ang nakapag-change sa buhay ko. So, ayan din sa inyo, sana. So, if you want to invest time to learn investing. Yan na nga, sabi ni Ma'am G, si Ma'am G Isaal, ito yung bungad niya talaga, na mag-invest talaga tayo ng time na mag-learn. Huwag yung mag-TikTok. Iwasan mo na yan. Pag may ipon na kayo, na ready na kayo for retirement, saka na kayo mag-TikTok or So ayan, if you want to invest time to learn investing talaga. Ayan. So next, itong challenging future natin, kasi hindi naman natin alam yung mga future natin, di ba? Ngayon, itong number 1, uncertain labor market. Ito yung automation and powerful software continue to replace more and more workers. Diba? Sa mga kumpanya ngayon, sa mga fast food ngayon, sa mga McDonald's, napalitan na yung mga tao ng machine or itong mga ganito, order and pay here. Ikaw na, na to, wala nang magsiserve sa iyo dyan. Ang machine na, ikaw na mismo. Yan sa mga planta, sa mga ng sasakyan, gumagawa niyan dati, mga tao, pero ngayon, machine na. Yun, robot nang gumagawa. Yan sa airport, dati nung bago ako umalis galing sa Pilipinas, bago ako mag-abroad, yan, tao pa yung nag-assist sa akin na papasukin ako sa immigration. Pero ngayon, machine na lang, thumbprint ka na lang dyan, thumbprint ka na lang or yung mukha mo na lang, mo dyan sa
sa may video diyan na machine na yung mag-assist. So ayan na yun, kung ikaw yan, nandyan ka sa company na yan, tapos napalitan ka, yun kawawa ka kung hindi ka nakapaghanda. So yan yung paghandaan natin na future. Number 8, laki ang utang. Many people may have to run sa McDonald's, service crew pa rin. Instead na payahay na lang sana siya, kung nakapag-ipon siya, kung natutunan niya tong financial literacy noong kabataan niya, yung malakas pa siya, sana ngayon pahayahay na lang siya, pa travel or punta sa beach or yan, yung mga matanda na nagtatrabaho pa rin. Isa din to, si 94 years old na si Lola, nagtatrabaho pa rin sila dahil nga para makasurvive. Yun, instead na payahay lang sana. So ayan, yun yung gawin nating hindi natin anuhin sa buhay natin, paghandaan natin tong ganitong challenging future. Number 3 is high cost of education. So lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. Ang ibig sabihin yan, kung may mga anak kayo ngayon na maliit pa, paghandaan niyo yung pag-college ng mga anak nyo. Kasi yan, tuition fees in the Philippines increases every year by 10%. So kung may mga anak kayo ngayon, paghandaan niyo yung college nila para makapagpatuloy sila, makapagtapos sila ng college nila. Kasi ako, talagang dahil sa kahirapan namin, hindi ako nakapag-aral ng college. High school lang ako, pero yung pag-aral ko ng high school, ako yung trabaho ako sa araw, yaya at saka taga-labada. Pagkagabi, yun yung nag-aral ako ng high school, kaya nakatapos ako ng high school. So ayan, napakahirap kung wala kang pera pang college. So ayan yung kung may mga anak kayo ngayon, paghandaan niyo yung pang-college nila para makapag-aral sila. So ayan. So number 4, increasing cost of living, yung pagtaas ng mga bilihin sa natin, yung sa pamumuhay natin, daming tumataas na lahat ngayon. So many people have difficulty in saving money for their future needs. And when the needs arises like emergency repair, ayan, illness, tuition, ayan, their only option is mangutang or debt, mangutang na naman. So kailangan paghandaan mo tong ganitong challenges sa buhay natin. Yan, emergency repair sa bahay, masiraan ka, bigla kang masiraan ng bubong. Kailangan may panghanda ka dyan na pang-repair mo dyan, huwag kang mangutang. So ayan, may magkasakit sa pamilya, ayan, dapat mong paghandaan talaga yan. So with proper financial education, with financial education and proper execution, you can face all those challenges. There is hope, may pag-asa tayo. So ayan nga, dito tayo sa IMG, pasalamat kayo sa mga nag-invite sa inyo kasi nadala kayo dito sa ating financial education class. May pag-asa tayo. Habang may buhay, may pag-asa. May hininga, may pag-asa. So sino ba talaga si IMG? Ayan, who is IMG? Si IMG po ay isang or International Marketing Group. Yan ang meaning ng IMG, is a pioneering global company that serves as a platform towards the ease of financial security. It caters the financial needs of every individual and families who wish to access financial independence. Siya yung tulay mo para makapag-access ka sa mga company na yan. Kung gusto mo mag-invest, ayan, si IMG. Siya yung financial industry platform. So mamaya, madiscuss pa yan. Siya yung talaga, tulay. So next, yan na nga, si IMG is Financial Education Company, Financial Distribution Company, Membership Platform Company. Dito sa IMG, you can learn, you can invest, you can build business in financial industry. Ito na nga, dito ako nag-learn, dito ako nag-invest, dito ko natutunan mag-invest ng proper investing na hindi ka na-scam kasi daming scam. So dito din sa IMG, nakapag-build ako ng business na dito sa IMG. So mag-guide naman kayo sa mga nag-invite sa inyo, sa mga coaches dito, daming coaches. So ayan, transforming people talaga si IMG. Kaya ako, na-transform talaga ako from spender to saver, to investor, to entrepreneur. So we deliver a financial wake-up call dito sa IMG. So sana kayo din, mag-execute kayo or mag-member kayo na IMG kasi madami pa kayong matutunan dito sa IMG.
So, yan nga. Kung member ka ni IMG, you can access to major providers. Yan. Yung kung gusto mong mag-invest sa healthcare mo, member ka na ni IMG. Yan, sa mga insurance, pwede ka din, secure mo yung family mo, kuha ka ng insurance, direct ka nang makapag-invest dyan, maka-discount, or gusto mo mag-invest sa mga mutual funds, mamaya ma-discuss pa yan kung ano yung mga Sudibo, mutual fund company yan. Yan, si SMDC, gusto mong mag-invest sa real estate or mga condominium, yan, nandyan siya. Siya yung mga provider ni IMG, partner ni IMG. So, kung member ka ni IMG, automatic na makapag-invest ka sa mga partners ni IMG. Isa na to, Palawan. Bagong nakipartner ni IMG, si Palawan Pawn Shop or Palawan ano. So, ayan. Si IMG is one-stop shop. So, swerte kayo na nandito kayo. Kasi ako talaga napakaswerte ko. So, legit ba si IMG? O registered ba sa Securities and Exchange Commission? So, ayan, yung ano ni IMG, kayo na lang mag-research niyan kasi andyan yan. Registered talaga. Ayan. So, common saving formula. Ito yung formula ko dati. Yung pagkasahod ko, expenses ka agad. Kaya question mark yung equals dyan, di ba? So, yan yung mga maling formula ng savings pala. Dito sa IMG, natutunan ko na paano ang tamang formula. So, dito, kung magsahod ka, yun, diretso bilhin ng mga kung anong gustong bilhin. Yan, punta sa mga mall, magbili ng mga kung ano, mag-shopping ka agad. So, sila yung pagkasahod mo, sila yung binabayaran natin. Hindi pala yan, mali pala yan. Dapat mo ng itong common savings formula, ano na yan, tanggalin na natin yan. Dito na tayo sa proper way of savings. Ito yung PGAD and yourself first. Yan, pagkasahod mo, income mo, bayaran mo si God kasi si God yung ano natin, siya yung partner natin, business partner natin. Siya yung first na business partner natin. Siya yung nagbigay sa atin ng skills. Ayan, 10% nasa ano dan, sa Bible yan, 10% tithes para kay God yan, ibigay mo yan sa church or sa charity. Tapos yung 20% bayaran mo sarili mo. Saan mo yan ilagay? Ibili mo yan ng healthcare mo kasi mamaya matutunan natin kung ano ka-importante yung healthcare mo. Pagtanda mo, yan yung kailangan mo. So ayan, save mo yan, bayaran mo sarili mo, hindi yung akala mo bayaran mo sarili mo, magpa-beauty ka doon, hindi yung ganon. So dapat i-save mo yan na payment mo yan sa sarili mo. Ibili mo ng healthcare or stock market or ibili mo pa ng asset. So ayan, ang 70% yan yung expenses mo na ibigay mo sa needs mo, sa wants mo, or bayad mo sa mga utang. Ayan, kung gusto mo sa bahay mo, ayan yung 70% pagkasyahin ng pesos lang. Basta kunin mo yung 10% and kay Lord yan, and 20% kay sayo yan. Ayan, 70% lang yung pang-expenses mo or pangpadala sa Pilipinas. So yan, 10-20-70 rule, yan yung prosperity formula. Mula nang sinunod ko to, talagang grabe. Marami pang blessing na dumating sa aking buhay mula nang nagbayad ako kay Lord at saka binayaran ko rin sarili ko. So ayan, kung sundin niyo to, magkaroon din kayo ng ipon. So ayan, prosperity formula. Saan ba to maano? So bago tayo makaano doon, i-classify natin yung mga needs natin and wants sa buhay. Kung bibili tayo ng gamit, anong natin kung may purpose ba yan o pang-forma lang. Halimbawa, ganito, bumibili ka ng mga ganitong mga item, mahal-mahal pero wala kang ipon. Or ang worst, yung inutang mo pa. Gaya ko dati, nung hindi ko pa alam si IMG, nangungutang ako ng cellphone, pampasikat lang pala sa mga friend ko na makita nila may bago akong cellphone, inutang ko pala. So ayan, kung wala kang cellphone, wag kang mag-iPhone. O wala kang ipon, wag kang mag-iPhone. So ayan, needs versus wants. So number 2, cut little expenses. Dati kasi, pag day off ko dati, hindi ako nagbabaon ng tubig kasi may mabili naman sa labas. Pero nung natutunan ko talaga na pwede palang mag-ipon ng pera, kahit yung pambili mo ng tubig sa labas, pwede ka naman magbaon, pwede mo palang ipunin yun. Dito kasi natutunan ko sa IMG yung mga ganitong pag-invest ng tama.
So ayan, kinakat ko lang yung mga hindi importante sa buhay ko, yung mga dati kasi yon mga barkada, aminin ko sa inyo na ano din kasi na ano ko sa inuman, barkada, may mga ganyan yan, mga happenings lang sa buhay. Pero yan, binabawasan ko na yan ngayon. So mga bawal sa hindi maganda sa katawan, so binawasan ko yan sa ano ko, buhay ko. So ngayon kapag mag-day off ako, nagbabaon ako ng sarili kong tubig, hindi na ako bibili sa labas kasi mahal. So iniipon ko na. Dati bumibili ako ng mga coffee sa labas, Starbucks. Pero ngayon na ano ko na binawasan ko na yan. So ayan, remember your 33 pesos per day can go a long way. Mamaya matutunan natin na kahit 20 pesos lang ipunin mo every day, lalaki na din yan. So, ang buo nagsisimula sa barya. Ito na, where do you get the money to invest? Saan ka ba kukuha ng money mo to invest? Sabi ko nga kanina, yung soft drinks or water, ayan, example lang to na soft drink or water, 25 pesos per can or ano. So, kung inipon pala yan, 2 cans ka a day, ayan, inilagay mo yan sa 12%, annual cost pala yan, 18,000, pero kung iniipon pala, mamaya matutunan natin paano mag-ipon ng dyan sa 12%. Ako kasi 21 years na ako dito sa Singapore, kung natutunan ko tong concept na to, so nakaipon na pala sana ako ng 1.5 million kasi 21 years na ako, 20 years ka lang mag-ipon ng mga ganito. So ayan, coffee, yan nga, Starbucks ako dati, Starbucks, pero ngayon, kung inipon pala yung mga ganon, na 1.8 million. So dito na tayo sa mga, cigarette, lotto, ticket. So sino yung mga nandito sa Singapore na mahilig sa 4D? Kasi 4D tawag dito sa lotto ticket. Laging nakapila dyan sa 4D, bumibili ng number. Pero ayan, kung inipon pala yan, 1.2 million. So gimmick eating out. Ayan. So ayan, dati lagi kaming nagigimmick out. So ayan, kung nag-ipon pala, milyonaryo na pala sana ako. Ito yung pinakaano, guilty ako nito, hair maintenance. Yung kulot nagpa-straight, ang straight nagpakulot. Ito, ganyan ako. Yan, guilty ako niyan. Kaya inano ko. Ganyan yung buko dati, yung straight, pinapariban. Kung inipon ko pala yan, 2 million. Millionaire na sana ako ngayon pala. So ayan. So beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. Yan, sabi ni Benjamin Franklin. Ito na yung habit ko ngayon, spend less. Ito na, millionaire's habit na nahawaan ako sa mga habit ng mga mayayaman. Spend less, save more na ako, save na ako ngayon. So earn more dito din sa IMG, maka-earn ka more earning dito sa IMG. So become a business owner dito din sa IMG. You become a business owner, then become an investor. Yan yung nangyari sa akin mula na nag-IMG member ako. So why we invest? Bakit ba tayo mag-invest? Hindi na lang ko kayo. Ito, to beat inflation. Ano ba yung inflation? Inflation is the increase in prices of goods and services. Halimbawa, itong wallet na to, 1,000 to ngayon. In next year, 1,050 na yan. In 10 years time, 1,700 na yan. In 20 years, 2,700 na yan. Yan yung inflation. Yung pagtaas ng mga bilihin, pagliit ng value ng pera natin. So tayo ba, saan tayo nagsisave ng money natin? Di ba? Sa bangko lang. Sa bangko lang tayo nag-invest ng money. Pero may deeper pa pala na pwede tayo mag-invest. Dito sa IMG ko lang natutunan na may mga higher rate of return pa pala dito. So example lang ito, sa bangko tayo nag-ipon. Kasi sabi natin, safe sa bangko. Yan yung akala ko dati, safe yung mag-save ka sa bangko. So halimbawa dito, 100 pesos mo. Isinisave mo yan sa bangko. Ang bangko ngayon sa Pilipinas, sa PNB lang, binibigyan ako ng 0.25%. So yan yung interest ng pera ko pag nagsisave ako annually. Every year, may 0.25 pesos, 0.25 centavos lang yung earning ng 100 pesos ko. Every 100 pesos ko sa bangko. So may less pa yan na 20% na withholding tax kasi may tax talaga. Kahit maghulog ka ng pera mo yan, tinatanggalan talaga ng tax. 0.05. So, ang net after tax yan, yung 100 pesos mo, mayroon ka ng 20 cents na tubo o interest ng pera mo. Pero, wag kang kasi wag kang ma-happy muna kasi may 5% pa yan na inflation. Ang rate ng inflation natin, yung pagtaas nga ng bilihin.
Ayan, 5%. So, yung 100.20 cents mo, minusan niya ng 5% na inflation rate, ayan, 5 pesos yan. So, yung actual value of your money after 1 year, 95.20 na lang. So, ano, you lose. Tingnan mo yung pera mo na 100 ang pinasok mo, pero dahil sa inflation, 95.20 na lang. 95.20 cents na lang. So, ayan, yung inflation. So, value of your money. Yung lumiit yung value of your money, ay yung pera mo. So, ayan, 2003, marami ka pang mabibili sa 1,000 mo. Isang buong, ano pa yan, truly. 2014, yung 1,000 mo, kunti na lang mabili mo. So, ayan, 2019, yung 1,000 mo, ayan, kunti na lang talaga. Ayan yung inflation. Yung pagliit ng value ng pera mo, pagtaas ng bilihin. So, ayan. So, bakit tayo mag-invest din? Isa ding ano natin para ma-achieve natin yung mga goal natin, yung mga dreams natin. Nangarap ka ba na magkaroon ng magandang bahay? So, yun. Kaya mag-invest ka para maabot mo yung mga pangarap mo na magkaroon ka ng magandang bahay. Pag-investan mo yan, huwag mong utangin yan. So, yung gusto mong mag-retire ka ng happy and marami kang pera, maka-travel ka, makapag-beach-beach ka, hindi ka doon sa yung tingnan mo yung kanina, yung matanda na nagtatrabaho pa rin kahit 94 years old na. So, pag-ipunan mo yung retirement mo talaga para hindi ka na mag-work pagka retired ka na. So, ayan. Travel around the world. Pwede mo yung pag-ipunan. Yung goal mo na mag-travel around the world. Yan yung goal ko din na ma-travel ko yung Pilipinas kasi hindi ko talaga na-travel yung Pilipinas. So, yan. Education ng anak mo. Talagang pag-ipunan mo yan. Mag-invest ka pa. Yan. Family vacation. Outing. So, ayan, mahal pa. So, ayan, dito na tayo sa X-curve concept. May naintindihan ba? Narinig po ako? Yes po. Ayan, sa X-curve concept na tayo. Ano tong X-curve concept? Ito yung blue line is money line. Yan. So, ito yung ang red line, yung responsibility natin. Responsibility line. So, lahat tayo may X-curve concept. Dito ko lang din nalaman yan sa IMG. So, ayan, kung bata ka pa, habang bata ka pa, wala ka pa masyadong ipon dyan, no savings. Pero may malaki ka ng responsibilidad. Ano ba yon? Dapat ang goal mo, padamihin mo yung money line mo. Mag-ipon ka na habang bata ka pa, may trabaho ka pa, mag-ipon ka na dyan, mag-save ka na ng pera. Kasi yung responsibility mo, permanente yan. Pagtanda mo, mayroon ka pa ring responsibility. So, ang goal mo lang, padamihin mo yung ipon mo para yung responsibility mo, automatic bababa yan. Kasi minsan, wala ka ng dyan, pinaaral or dapat yan bababa yan. So yan, kung halimbawa nag-ano ka pa, may work ka pa ngayon, may mag-separate ka na ng pera mo para sa yung itabi mo yan dito. Remember the 10-20-70 rule, yung 20% na sahod mo para sa sarili mo, ilagay mo diyan sa money line mo or savings para may big saving ka na pagtanda mo. So ayan, para kang magtanim ng mangga din na mag-save ka nga talaga. Bawasan mo yung pera mo, wag mo lahat ipadala sa Pilipinas or wag mo lahat gastusin or wag mo lahat ibili ng kung ano-ano doon sa mga mayayaman na company. So mag-ipon ka na dyan para pagdating ng pagtanda mo, may big savings ka na. Tapos yung automatic kasi, bababa na yung mga responsibility mo. Dapat wala ka ng utang pagdating ng pagtanda mo. Tapos yung healthcare mo, di ba? Sabi ko kanina, ibili mo yung 20% na sahod mo sa sarili mo, ibili mo yun ng healthcare mo. So dapat yung, kasi pagtanda natin, doon na yung mga sakit lalabas. So dapat, pagkadating ng pagtanda mo, secured na yung healthcare mo dyan. Nakabili ka na ng healthcare mo. At saka yung pera na yon, matutunan natin mamaya na saan ilagay yung mga pera na iipunin natin para mag-grow din. So ayan, may passive income ka na pagtanda mo. So yan, sa life natin, mayroon tayong if sa buhay. So ikaw yun, breadwinner ka, tapos bigla tayong kinuha ni Lord, o ako na lang, bigla akong kinuha ni Lord, dapat may protection ako para sa family ko na in case kukunin ako ni Lord, may instant money na makukuha yung family ko instead na para may parang
replacement sa income ko in case I die too soon. So ayan yung importante ng pagkaroon ng insurance. Yan yung instant money na matanggap ng family mo in case kunin tayo ni Lord. Hindi naman natin alam kailan tayo kukunin ni Lord. So in case din in life din, what if you live too long naman? So ano yung ginagawa mo? Yun nga, nag-ipon ka na dyan para sa yung healthcare mo. So to protect yourself kapag kailangan na may investment ka na dyan. So living on interest ka na pagdating ng pagtanda mo. So isa ding ito, paghanda natin yung what if you get sick, yung magkasakit ka habang nagbibuild ka pa ng wealth. So kailangan mo nga kumuha ng healthcare mo para proteksyonan yung mga savings mo dyan. Hindi mo mahuhugot pag magkasakit ka. So ayan, dapat pagtanda natin, mayroon ka ng healthcare at saka investment na mag-grow na pagtanda natin, living on interest na tayo. So mamaya ma-explain pa yan. So to build wealth nga, to build our wealth, ganito lang yan, para kang nagtatanim ng pera, para dahan-dahan yung 20%, ipon-ipunin mo yon, ilagay mo yon sa financial vehicle mamaya na ituturo ko din sa inyo na mag-grow yung pera natin doon sa So parang pagtanda natin, harvest na lang tayo ng interest ng pera na pinag-grow natin. Nilagay natin doon sa money line, sa X-curve ng money line. So ayan. Saan ba tayo ngayon? Ito, man at work or man and money at work, number 2. Number 3, stage 3 is money at work. So ako ngayon, kasi nandito na ako sa stage 2, ang goal ko ngayon is magkaroon ako dito darating ako dito sa stage 3 na yung money na mag-work for me. Pagtanda ko din or maka-early retirement ko. Kaya ngayon, binanatan ko ng hinulog-hulugan yung doon sa money line ko na pinapalaki ko na yung savings ko. So ayan, where to invest? Ito na ang question. So, how do we make money work for us? So, gamitin natin yung rule of 72 na power of compounding interest na formulate ni Albert Einstein. So, sabi dito, dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimate number of years it will take for your money to double. So, tatlong example ito na may 4%, may 8%, may 12%. So, ito, 72 divided by 4 equals 18 years. So, dito sa 4%, every 18 years nagdudubli yung pera dito. Dito sa 8% naman, 72 divided by 8 equals 9. So, every 9 years nagdudubli ang pera dito. So, dito sa 12%, every 6 years nagdudubli ang pera dito. Ito yung mga alam ng bangko na hindi pinaalam sa atin. Diba, sabi ko kanina, yung doon lang tayo sa bangko na nagbibigay sa atin ng 0.25%. Pero ito pala, may mga higher return naman pala, may higher interest naman pala na pwede nating paglagyan. Ito yung mga financial vehicle na pwede nating paglagyan ng mga ipon natin para sa ating retirement na ipunin natin para living on interest na tayo pagdating ng pagtanda natin. So dito ko lang din nalaman to na pwede pala tayo dito mag-invest. Ang in-example dito, yung 4%, kasi minsan yung ibang bangko, yung mga ibang bangko sa Pilipinas, nabibigay din ng mga kung mag-time deposit ka, halimbawa nag-time deposit ka sa bangko na nagbibigay sa'yo ng 4%, kasi pang retirement mo na pera yon na inuhulog mo dyan. So nagkaintindihan kayo ni bangko na doon ka lang sa binigyan ka ni bangko ng 4%. So may 100,000 ka, halimbawa lang 29 years old siya nag-invest para sa retirement niya. So naghulog siya ng 100,000 diyan sa bangko, sabi ni bangko, o sige, 4% bigyan kita. So ayan, every 18 years nagdudoble yan. So kinuha na niya yung pera niya pagka 65 niya. So ayan, hindi niya alam na hinulog pala yan niya sa ang bangko, hinulog pala yan dito sa 12%. So, nung 65 niya, kinuha na niya yung savings niya kasi retired na nga siya. Ang binigay ni bangko sa kanya is ang 400,000 lang. Ang 6 million si bangko ang nag-earn. So, yan dito sa IMG, ito yung matutunan natin dito na pwede pala tayong dito na din tayo. Gayahin natin si bangko. So, ayan. 16 times yung differential sa So, ayan, isa pang example, itong bata na to, siya yung mag-explain sa inyo.
of 72. You should stay until the end of this video. Trust me, the rule of 72 is the amount of years it takes for your ROI, return on investment, to double. The higher your interest rate is the least amount of years it'll take for your money to double. A lower interest rate means it'll take more years for your money to double. Example, let's take 3 individuals, all aged 18 years old. Their names are Alicia, Tyrone, and Shauna. They are all working and have saved $10,000. Each have taken their money and invested it. Alicia has invested her money at an interest rate of 4% return. To know how long it will take to double her money, we must divide 72 by the interest rate of 4%. 72 divided by 4 equals 18. This means it will take 18 years for $10,000 to double. Let's look at how Alicia's money will grow and what her age is every 18 years. At 36 years old, her money would double to $20,000. By the time she is 54 years old, her money would have doubled to $40,000. And finally, at 72 years old, her money would have increased to $60,000. Unfortunately, Alicia will have to work a job even in her old age because $60,000 at 72 years old? That's not enough money to live on. Tyrone has invested his money at an interest rate of 6%. Again, we must divide 72 by the interest rate of 6. 72 divided by 6 equals 12. It will take 12 years for Tyrone's money to double. At 30 years old, Tyrone's money would double to $20,000. At 42 years old, his money would double to $40,000. At 54 years old, his money would double to $80,000. And by the time he is 66, his money will have doubled to $160,000. This is still not enough money to live on. Shauna has a higher interest rate of 12% return. 72 divided by 12 equals 6. This means it will take 6 years for $10,000 to double. When she is 24 years old, her $10,000 would have doubled to $20,000. By the time it would have done $80,000. By the time she is 42 years old, that initial $10,000 investment would have compounded to $160,000. At 48 years old, Shauna's investment would have increased to $320,000. At the early age of 54, Shauna can retire because her investment would have reached $640,000. As you can see, Shauna can retire at a younger age and doubles her money quicker every 6 years. Often, people think that saving money in a bank is the best way to build wealth, but leaving your money in the bank is a $600,000 mistake. Banks use the rule of 72 to make money on the cash you leave in their banks. They take 12% and leave you with 4%. They earn $600,000 with your $10,000 and give you $40,000. You must get mad at your financial situation now, not tomorrow, because anything you need today, you should have started it 5 years ago. For your future to look bright, you need to put in the work today. Peace. So, ayan. Naririnig pa ako? Naririnig ba? So, ayan, would you like to be partners with these companies? Ito na nga, sabi ng bata, dapat noon pa tayong, 5 years ago pa. So, wag nating iiwan lahat yung pera natin sa bangko kasi sila lang yung nag-earn. So, dapat tayo din, kasi alam na natin ngayon na pwede parang mag-invest tayo na tayo din ng 12%. Para wag tayong, bigyan lang tayo ni bangko ng 4%. Yan, malaki nga yan, 4%. Pero for the sake of example, yung 4%. So, ayan, si bangko yung nag-earn ng milyones, 6 million si bangko, tapos ibigay sa'yo is 400 lang. So, di ba, kawawa tayo. So, ayan, gayahin natin sa bangko. Would you like to be partners with these companies? Yan na nga, mga Jollibee. Yan, maki-partners tayo dito para magkaroon din tayo ng 12% na gaya ni bangko na lalago yung pera nating hinuhulog doon. Wag lang matulog sa bangko. So, ayan. So, dalawang nito, direct stock and mutual funds. Mas ma-explain to kapag mag-join kayo sa meeting natin na Mutual Fund 101. So, ayan, may dito, ma-project mo kasi dito na
saan mo ilagay yung pera mo, sa 4% ba, sa 8%, sa 12, sa 10%, sa 12%. Mag-guide naman kayo kung member na kayo ni IMG, mag-guide kayo dito sa kasi may mga learning pa dito. Once na member na kayo ni IMG, may learning pa talaga nasa sa loob ng portal natin. Sa mga member na, i-guide na lang niyo yung mga new member niyo na hindi pa alam yung portal. So dito, kung halimbawa ang goal mo is mag-retire ka na millionaire ka, 30 years old ka ngayon, mag-save ka lang ng 1,000 pesos. I-save mo, ilagay mo dito sa sa 12%. Sa 30 years old ka ngayon, pagdating mo ng 60 years old, mayroon ka ng 3 million. So ayan, 1,000 pesos lang yan monthly. So matutunan mo yan pag attend ka ng webinar na Mutual Fund 101. Kung gusto mo namang mapadali yung pag-million mo, lakihan mo ng hulog mo. Halimbawa, gusto mo maka 1 million in 7 years. Ayan, sabayan mo yung kinuha mong healthcare mo ngayon. Hulugan mo ng 10,000 every month. So, maka 1 million ka na in 7 years. So, ayan. So, maintindihan nyo pa yan pag attend kayo ng Mutual Fund 101. Ito na nga, how does Mutual Fund work? Ito tayo mga retail investor. Yan, mutual fund company. Si mutual fund company naman ang mag-invest dito sa mga company na yan. Tapos kung may return na, ibabalik yan sa ating mga investors. So, ayan, mait pa yan pag attend kayo ng, ayan, makibakas ka na sa mga company na yan. So, ayan, isa pang video. Maraming investor ang wala talagang oras, pasensya o kakayahang bantayan ng stock market. Para sa kanila, mas okay pang ibigay na lang ang pera nila sa isang expert na siya nang bahalang dumiskarte. Maraming investor ang wala talagang oras, pasensya o kakayahang bantayan ng stock market. Para sa kanila, mas okay pang ibigay na lang ang pera nila sa isang expert na siya nang bahalang dumiskarte kung saan mag-i-invest. Ang expert na yan ang tinatawag na fund manager. At ang lahat na perang binibigay sa kanya ay nilalagay sa iisang pondo. At ang pondong ito ang tinatawag na mutual fund. Ang mutual fund ay ang pinagsama-samang pera ng maraming tao at kumpanya. Depende sa diskarte ng fund manager, iniipon ito at maingat na ilalagay sa iba't ibang investments tulad ng stocks, bonds, money market, o maging ibang mutual funds mismo. When you invest in the stock market yourself, para kang nagmamaneho ng sarili mong kotse. On your way to becoming rich, pwede kang dumaan kung saan mo gusto. Bahala kang mag-shortcut, long cut, stopover. Diskarte mo na yan talaga. Pero kapag sa mutual funds ka nag-invest, para kang sumakay sa jeep. Unang-una, may mga rota yung mga yan. This means they cannot invest everywhere. They can only invest in certain things depending on how the fund was set up. The rules are set up when the fund is first created and the fund manager has to abide by them. Di ba parang sa jeep, hindi sila pwede dumaan kung saan-saan. Secondly, just like a jeep, there are fees. Whenever you invest in a mutual fund, you have to pay the fund manager. Much like the fees you pay when you get to a jeep. So, ayan. Ito yung isang, ma-discuss pa to sa Mutual Fund 101 na discussion. Ayan yung isang investment ko sa Soldibo, mayroon SM. Ayan, yan yung isa kong mutual fund company na pinag-investan. Ayan, nandyan si Jollibee. So, yan. Next. So, ayan, when to invest? Dapat noon pa. Answer today. It's not yet too late today. Ayan, nga kung nag-invest ka ng 20 years old ka, nag-invest ka para sa iyong retirement, mayroon kang 11 million pagdating ng 60 years old mo. Ayan. 30 years old ka, nag-invest ka, mayroon ka ng 3.5 million pagdating ng mo. So dapat kung wag ka nang pa-dili-dali ba sa pag-i-invest. Dapat start mo na ngayon na. So, ayan, kung nag-save ka, yung si Mr. Save Early, ayan, nagsisave lang siya ng 20,000 every year for 6 years. Pagdating ng 60 years old niya, mayroon na siyang 5 million dyan.
So, ayan, iniwan na lang yun yung pera. Ang pera niya, nag-grow lang yan, nag-compound lang yan. So, ito namang sabi niya, mamaya na ako mag-save kasi bata pa naman ako. So, ayan, 2 million na lang yung naipon niya pagdating ng pag 60 years old niya. Ito naman si Mr. Cuts Up, ito na ako ngayon, nagka-cuts up na ako sa aking para makapag-ipon ako ng millions pag maka-early retired ako, kaya dinabihan ko na yung hulog ko. Ayan, naka-cuts up din siya, 5 million sa kanya. Pero ano pa rin. So, yan. Every year you delay your savings, cost you 1 million. Ayan na nga, kung nag-invest tayo sa Pilipinas, nakakatulong tayo sa ating paglago ng ating ekonomiya. Nakatulong tayo sa Build project ni President Duterte, itong mga ganito na project. Ayan, kung matupad na to, kung lahat tayo nag-i-invest sa ating bansa, lalago na yung bansa natin, yung hayahay na nabuhay, nakatulong tayo sa paglago ng bansa natin kung nag-i-invest tayo. Yan. So, IMG, International Marketing Group, ayan yung mutual fund na partners ni IMG, pwede nating pag-investan. Ako nga, may Soldibo at saka may Phil Equity. So, kung member na kayo ni IMG, kung gusto na nyo mag-invest, ayan, mapili lang kayo kung saang investment company ang pag-investan ninyo. Kasi si IMG, ito yung mga partners na mutual fund company ni IMG. Ang kagandahan nito, kung member kayo ni IMG, zero load fee yan. Walang bawas yung ini-invest nyo. Kung 1,000 yung ini-invest nyo, buo talaga yung ma-invest. So, one-time fee of 5,500 membership ni IMG. Yan, mayroon ka ng automatic na 1,000 doon na makapag-start ka na, makapagsimula ka na mag-invest. Dagdagan mo lang yan every year, kung ano yung goal mo. Every month, ayan. Kung member ka na IMG, ito yung isang example. Kung member ka ni IMG, diferensya ng kung hindi ka member ni IMG. Yan, mabawasan ka ng sales load na 3%. So, yung 100 na in-invest mo, 100,000, mabawasan niya ng 3%. So, 97,000 na lang yung investment mo. Pero kung member ka ni IMG, ang buo na 100,000 talaga yung ma-invest mo. Walang bawas kung member ka ni IMG. So, ayan. So, are you excited na ba sa pag-i-invest? Ayan, saan na ba yan? Bakit na pa? So, ayan. So, dito na nga tayo sa Building Solid Financial Foundation. Unahin natin yung healthcare, protection, and then debt management. Ito yung ang emergency fund din. Tapos saka investment. Ito yung build it right, build it strong. Unahin mo muna ng healthcare. Kasi nga, kung invest ka lang ng invest, wala kang healthcare dyan, tapos nagkasakit or nagkabagyo yung financial house mo, may problema sa family mo, ayan, yung investment mo na kakasimula pa lang na itanim mo, yung nagtanim ka ng pera nga, di ba kanina sabi ko magtanim ka ng pera, yun, mahuhugot mo yun pangbayad sa hospital or pang sa emergency mo. So dapat, unahin mo na to, ganito talaga ang dapat gawin natin kapag mag-build tayo ng ating financial house. Yan, build it right, build it strong. So next, ito na, kung invest ka lang ng invest, wala kang healthcare, wala kang emergency fund, ayan, ganyan yung scenario sa mga karamihan sa Pilipino, lalo na mga OFW, ipon sila ng ipon dito, pag uwi sa Pilipinas, may mga doon, kailangan pagka emergency, ayan, ubos yung savings nila or investment nila, balik ulit sa abroad, ipon ulit, ayan. So, wala nang ito yung dalawang scenario na we have to be prepared for. What if you die too soon? Who will take care of my family? Yan na nga, solution is life insurance. Dito ko yan nalaman, naintindihan na ano ka-importante yung life insurance. So what if you live too long naman, who will take care of me? Ayan, yan, si investment, dapat nga, investment and long-term care. So yan yung kinuha ko, kung may healthcare ka, hayahay yung life mo, diyan ka sa, magandang kwarto yung mo, private room. Pero kung wala kang healthcare, doon ka sa mga sa government na yan, nakapila doon sa PCSO para ma-admit sa hospital or sa sa PhilHealth. So without health insurance, ayan yun, na problema ka na. So di ba ang nakita nyo ang diferensya kung may healthcare, may health insurance, hayahay ang life, pero pag wala na problema. So ayan yung dapat nating paghandaan. So medical expenses, ayan yung nakapag-bankrupt sa ating mga Pilipino. So, balik ulit sa So, ayan, PhilHealth. Kung umaasa ka lang sa PhilHealth, so good luck sa'yo. Kasi ngayon, ang PhilHealth ngayon, di ba, corruption. So, ayan, huwag mo asahan yung PhilHealth ngayon. So, get your own healthcare. So, ayan nga, penalties of a good healthcare. Dapat mayroon kang short-term healthcare dyan, magagamit mo ngayon. Tapos, mayroon ka ding magagamit mo for later, pag tanda mo.
long-term healthcare. Ayan, mayroon life insurance, death benefits, at saka mayroong investment. Ito yung kinuha ko. Yan, mayroong must have all these 4 cornerstone. Kung pipili ka ng healthcare mo, huwag kang basta-basta na lang kumukuha. Dapat mayroong 4 na to. So ayan yung ano ko, bakit tayo mag-own ng long-term healthcare? Yan, you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire. Di ba? Ngayon mayroon tayong healthcare dito sa ating mga employer, pero hindi natin yun madadala sa Pilipinas. Paano na kapag uwi tayo sa Pilipinas? So, kailangan natin ng healthcare. So, most sickness appear when you retire. Pagtanda natin, doon na ang sakit labasan. So, dapat natin yung paghandaan. So, healthcare is very expensive at the old age. So, most people are focused on building their wealth without health insurance. Ayan, they lost everything after one major illness or accident. So, ayan, to have a peace of mind, provide protection for yourself, get a healthcare, and for your family, get life insurance. Yan ang ginawa ko. So, while building your wealth, dapat get investment. So, yan yung kinuha ko, itong Kaiser Savers Plan. 7 years ka lang 7 years ka lang dito mag-iipon, and you be protected for the rest of your life. 3-in-1 na siya. Saving, may healthcare ka na dyan, may insurance, may investment. Ito yung the number 1 healthcare in the Philippines now. The beauty of Kaiser is when you get sick, it is a health fund, and if you don't get sick, it will become a savings. So yan ang kinuha ko, itong complete na talaga to kasi may insurance na to protect my family if I die too soon. And if I live too long naman, mayroon akong healthcare dyan to protect myself. If I live too long, hindi na ako asa sa family ko. Tapos may investment kasi nag-grow yung pera dyan. Ito, ma-discuss to kasi mayroon tong separate na training din. Yan, 7 years ka lang mag-ipon nga. Tapos, may insurance coverage ka na, may healthcare benefits ka na, may annual and dental physical exam. Ayan. So, ayan, covered ka, yung pre-existing illness dito is not covered pa. So, ayan, nag-iipon ka lang talaga, pero covered ka na talaga. Ma-discuss to pagka, may training tayo dito na Kaiser Health Builder na training. So, yan, kung member na kayo ni IMG, ayan, ma-discuss pa yan sa iyo. So, ayan yung pagka 8 years, stop ka na magbayad dito, di ba? 7 years. Tapos pagka 8 years, ayan, covered ka pa rin ng insurance. Tapos, ayan, pre-existing illness covered na. Ayan, nag-grow yung pera mo dito, 3% minimum at 10% maximum. Ayan na nga, ang example dito is 22 years old siya. So, hindi niya kinuha yung pera niya, hindi din siya nagkasakit. So, nagkaroon siya ng bonus na 350,000 kasi may insurance nga yan. So, ayan, pagkadating niya ng maturity, may 1 million na siya. Ayan, iniwanan pa niya yung pera niya hanggang 60 years old kasi healthy pa rin siya. Mayroon na siyang 6 million dyan pagdating ng 60. Tapos iniwanan pa rin niya hanggang 65 siya. Mayroon siyang 10 million. So, yan yung money works for her na. So, ayan yung kagandahan ni Kaiser. So, ma-explain pa yan pag attend kayo ng Kaiser 101 training. So, ayan yung sa akin. Kinuha ko. Mayroon akong ito na. Yung pera mo kasi dito, makikita mo talaga kasi mayroon kang account. Parang may ka rin, bank book. So, makikita mo yung mga hinuhulog mong pera. Tapos, nag-grow yan. So, next, ito nga, yung mga edad 10 to 40 years old, pwede ka makaabil nito. Tapos, yung example kanina, key 100, ayan, yan, may 1 million pagdating na maturity. So, may explain pa to pag member na kayo ni IMG. So, ayan, Kaiser Health Builder, nandito na, yung long term na, covered na niya. Tapos, may protection na, may life insurance. Tapos, may, kung may utang ka pa, tanggalin mo lang yan. So, emergency fund, i-build mo lang din yung emergency fund mo dito. So, yung, kung may Kaiser ka, mayroon ka na nitong, financial house mo. Nakabuild ka ng financial house mo. Itong utang, kung mayroon ka pang mga utang, business ownership program, mayroon dito sa IMG kung gusto mong mabayaran lahat ng utang mo, mag-guide ka rin sa mga nag-guide dito sa IMG. So, you have to build a solid financial foundation. So, ganito yon. So, ayan, yung mga nakakuha na ng mga, nakaklaim na ng kanilang mga matured policy na nila. So, ayan sila. So, ayan, marami ng Kaiser sa Pilipinas. So, ma-search niyo yan sa YouTube, sa mga IMG member na, marami silang mga posting about Kaiser.
So talaga ito number 1 na to sa Pilipinas ngayon, growing na, marami ng may 10 Kaiser na clinic na ngayon, dagdag sa mga sa mga SM, sa mga Robinson. Ayan, si Coach Jen, sila yung model na naka-claim na nitong eyeglass na libre ni Kaiser and ni IMG. So ayan, in Metro Manila, marami ng Kaiser, ma-search niyo yan sa YouTube or magpa-guide kayo sa mga nag-invite sa inyo dito. So ayan, marami na sa Makati, nakapunta na ako dyan, ang laki pala dyan. So sa Cebu din, SM Cebu, Seaside, sa Mactan, ayan, marami na tayong Kaiser. So ayan, kung ikaw yan kumakayod para sa pamilya mo, mabigyan sila ng magandang buhay, para sa yung pagtatrabaho naman natin para sa pamilya natin, di ba? Kasi mahal natin sila. Pero kung wala kang wala kang healthcare or Kaiser, ayan, yung pamilya mo, kawawa sila kapag iniwanan mo sila, kung bigla tayong tinawag ni Lord. Ayan, kung hindi ka nag-prepare para sa kanilang future, hindi mo pinoprotektahan sila, yun, kawawa sila, balik sila sa poverty. Pero kung mayroon kang insurance and healthcare dyan, ayan, may sasalo sa mga responsibilidad mo na maiwan mo. Ayan, di ba? Mapunta pa sila sa So, pag nag-retire ka, alin ka dito? Saan ka sa yung nagbibilang ka ng barya pagtanda mo? Or yung hayahay na life? Saan ka? Mamili ka. So, ayan, may choice ka ngayon kasi yan na pag-aralan mo na to. Ayan, how to be truly rich. Dito sa IMG ko lang to nalaman. Dito din, financial literacy talaga, ang pinaka number 1. Increase cash flow. Dito din sa IMG, kung gusto mong mag-increase cash flow, build IMG business. Nandito sa IMG, ituturo yan sa inyo kung member na kayo. Yan nga, healthcare. Ayan, nandito sa lahat sa IMG talaga. Income protection. Yun nga, eliminate debts. Ako, wala na akong utang. Yan, natanggal talaga yan. Mula na nag-IMG ako, wala na akong utang. 2 years ago na. Kasi 2018 ako nag-member ni IMG. Talagang na-build ko na to, kaya ready na ako mag-retire next year. Mauwi na ako sa Pilipinas by God's grace. Next year, magpurugod na ako sa Pilipinas. I-continue ko na itong mission ko kay IMG. So, build emergency fund. Yan, investment. So, kung mayroon na kayo nito, talagang hayahay ng life ninyo. So, ayan, isa pang benefits of IMG. The International Marketing Group, a global financial education enterprise, strategically partnered with the world's leading providers of financial products and services, introduces its top benefits offered exclusively to its growing list of members. Free unlimited financial education seminars, workshops, and exclusive financial books. Free financial checkup to diagnose your financial health. Exclusive access to the best long-term, short-term, and senior care services from the country's leading healthcare provider. Exclusive access to Fidelity Life, a mutual benefit association exclusive for members. With 50,000 life insurance coverage and 12 option super term life insurance products designed by the country's top provider exclusively for IMG members. Free investment seminars. Invest in mutual funds at zero entry fees. Access to a stocks online trading platform with free investment guidance, analysis, and updates. Convenience and peace of mind for your funeral needs with the country's first 24/7 memorial concierge services. Free for all members and their immediate families. Protect your assets by creating your own corporation at members' discounted price. Combine huge savings and personalized assistance to enjoy a hassle-free car purchase experience with our exclusive IMG Auto program. Enjoy exclusive products and services from the country's leading telecommunications company. Exclusive mobile-based money platforms for daily cash transactions. Anytime, anywhere.
Save money while getting the best protection for your property and other assets from the best providers at the least possible price. Enjoy exclusive discounts and best payment terms from the country's leading property developers. Get exclusive tuition and course fee discounts from an international IT training and education provider. Exclusive member care with Vision Care. Get free IMG and Kaiser frames and free computerized eye exams. Unlimited free consultation and discounted medical services benefit for members and their immediate families through IMG's exclusive partnership with Kaiser Medical Center. Exclusive discounted rates for ozone therapy. The latest and safest technology to defeat pain and defy the aging process. Exclusive member discounts on medicine from leading pharmacies nationwide. Be your own financial educator. Become debt-free. Enjoy your own time. Get the income you want from your own business in the elite financial industry. Experience the world's wonders on your vacations, cruises, and conventions through the IM. Qualify for the exclusive and world-class IMG Recognition Awards. Free HMO coverage for senior marketing directors and executives. IMG, exclusive to members. So, ayan. Saan na tayo? Ay. So, yan na yung mga benefits. Yung, optional yung 500 na fidelity. Yan nga, 50,000 yan. 500 pesos lang yan. Kung mag-member kayo ni IMG, dagdagan lang nyo yan ng 500 pesos. So, 6,000 yung nyo para makaabil kayo ng 50,000 na fidelity. Yan yung ginagawa ko. So, talagang dami pa ditong benefits na pag member na kayo na IMG. So, ayan. Yan yung sa akin, yung dashboard. So, mag-enroll ka lang ng 5,500, mabigyan ka nitong mga benefits na ito. Yung dashboard, na yung 1,000 mo na suldibo, pwede ka na mag-start. So, hulug-hulugan mo lang yan. So, ito yung 50,000 na fidelity na Tapos, kung mag-member ka ni IMG, automatic na mayroon ka ng 100,000 na coverage or insurance. So, yan yung nadagdag na hindi nakalagay doon sa video. Tapos, yung Kaiser mo, nandito na lahat. Mabigyan ka ng, yan. Magkaroon ka nito pag mag-member ka ni IMG. Marami pa. Mas marami pa. So, ayan, napuntahan ko na yung IMG sa Pilipinas. Ayan, ang laki ng building doon. So, ayan yung fidelity ko na 50,000 pero 500 pesos lang yan. So, ayan, kung member ka ni IMG, ayan, wala ka ng middleman dyan. Ikaw na mismo yung makapag-invest sa mga gusto mong pag-investan. So, DIY nga lang. Ikaw yung do-it-yourself na investing. So, yan din, ito yung business program ni IMG. Kung gusto mong madagdagan yung cash flow mo, ayan, join ka lang ng IMG, tapos own ka ng Kaiser or tapos i-share mo lang. Tapos, yun, may 20% ka na so, ma-discuss pa to pagka, member na talaga kayo ni IMG at saka gusto nyo i-avail tong business program ni IMG. So, ayan. Business ownership program pala. Fee of 5,500, dagdagan nyo ng 500 para sa fidelity. So, 6,000. Tapos, own a Kaiser. Tapos, i-share mo lang. Be a campaigner and share how IMG help you. Ganyan ang ginawa ko. So, ayan, earn. Yan, nag-earn na ako dito sa IMG din. Business, build a business that you can pass on to your family. Kasi pwede mo itong ipamana yung, mo dito, business mo. Parang yung owner ka na dito ng business mo, ipamana mo sa family mo. So, ayan, renewal fee lang na 1,500 every year para maabil mo lahat ng mga benefits. Yung 1,500, yung
100,000. Ito yung mga people behind IMG, si Corina Sanchez yung sa IMG, ambassadors natin, si Boy Abunda yung sa Manila Bankers, yung nagbibigay sa atin ng 100,000 every yearly na insurance. Kung member ka ni IMG, i-renew mo lang yung 1,500 nga para maabil mo pa rin yung 100,000 na accident insurance. Tapos sa Kaiser naman si Sharon Cunita. Ito nga si Sir Noel, si Sir Bart, and si Sir Joanne. Sila yung big three sa IMG. Sila yung founder ng IMG. So ayan na nga si Brother Bo Sanchez, si Boss Rex Mendoza, at saka yung big three. Sila yung person behind IMG. So ayan, talagang si IMG, we are the community of savers and investors. Sana salit na kayo sa aming community kasi it changes people talaga. Changes people's life. Ako talagang nabago yung life ko dito sa IMG. So ngayon, natutunan mo na to kung pinanganak kang mahirap tapos hindi mo yan kasalanan na pinanganak kang mahirap. Pero if you die poor, is your mistake na. Kasi natutunan mo na dito yung paano kayayaman dito sa IMG. So yan, mistake mo na yun kung namamatay ka pa rin na mahirap ka pa rin. Sa natutunan mo dito. So take action and join us sa ating campaign para yayaman na tayo. So ayan, thank you so much. Nag-extend ng time. Ang bala ko pala 1 hour lang pero nag-extend tayo ng time. So ayan, 1 hour and thank you so much. 1 hour and 10 minutes. Thank you so much. And may natutunan ba? Yes. So, Sana tayo. Stop share. Thank you sa mga nagstay. Sana may nakatsa up kayo sa aking financial literacy ngayon, sa ating class ngayon. So sana may natutunan, may tanong. Thank you so much. Asan na yun? si Noemi Cantos po, baka may tanong. Naririnig kaya tayo? Naririnig ba ko? Wala po, ma'am. Naintindihan ko na po. Kanina, straight ba yun? May natutunan ba? Maganda bang i-share si IMG Po, ma'am. Yes po. sa mga pamilya natin? Or sa mga friends? Thank you, Thank you very much sa mga nagstay. Ayan, thank you so much sa mga nagstay.